Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. So ngayon, meron tayong 5 item na i-convert lang din naman natin yung mga nandito. So basic lang tayo. By the way, kung nanonood kayo ngayon sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn, tandaan na mas kumpleto yung nandoon sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. So, ugaliing bisitahin yon kasi nandoon yung mga kompleto mga videos natin na alam kong makakatulong sa inyo. Let's do number 1. We have 1% equals sa, magbase lang tayo sa choices. Yung nasa choices kasi naka-fraction siya. So, therefore, i-convert natin to fraction itong 1%. Remember, percent means yung cent, ibig sabihin 100 yan siya. So, per 100 or divided by or over 100. Yan yung ibig sabihin ng per. So, 1% means 1 per 100. Yan na yung sagot. Letter D, unless kung masimplify natin yan. Let's do number 2. 2% means 2 per 100. Pero itong 2 over 100, masimplify natin yan by finding the greatest common factor. Meron tayong paraan kung paano hanapin, or marami tayong paraan kung paano hanapin yung greatest common factor. Pero yung pinakamadali, tingnan lang yung pinakamaliit na numero dito, which is itong 2. Si 2, makadivide ba ni 100? Kapag yes, yan na yung greatest common factor. 2 divided by 2, that is 1. 100 divided by 2, this is 50. Ito na yung sagot. 1 over 50. Next, 20%. Yung nasa choices, mga fractions pa rin yung nasa choices. So therefore, itong si 20% ay i-convert lang natin to fraction. Percent means 20 per 100. Greatest common factor. Tingnan yung pinakamaliit dito, itong 20. So 20 ba, kaya niyang i-divide sa 100? Kapag yes, yan na yung greatest common factor natin. 20 divided by 20, that is 1. 100 divided by 20, this is 5. So therefore, 1/5 itong 20%. Alam nyo ba, napaka-importante itong mga ganitong basic. Kasi kahit ano pa yung mga exam nyo ba na merong mathematics, kailangan nyo talaga, hindi kasi nawawala itong mga percent na to. So, kailangan nyo talagang i-review kung paano ba to yung mga conversion natin. So, 5% to fraction in simplified form. So, pareho lang din. Si 5% gawin mo lang siyang fraction. 5% means 5 per 100. Itong 100, ma-divide natin yan ng 5. Or yung greatest common factor natin, tingnan yung maliit na number. Ang number na maliit dito ay 5. Si 5 kayang i-divide. Si 100 kaya yan na yung greatest common factor natin. 5 divided by 5, that is 1. 100 divided by 5 equals 20. Ito na yung sagot. 1 over 20. Finally, number 5. 1% to decimal form. Yung 1% to decimal form, tandaan, mag-move lang tayo ng tuldok twice to the left side. Nasaan yung tuldok dito sa 1, whole number mga na 1? Nandyan, no? 1, 2. Yung space, lagyan ng 0. Sabay drop sa percent sign. So therefore, this is 0.01. Maglagay lang tayo ng isang 0 dito before sa decimal para klaro lang na mayroon decimal dyan. So this is 0.01 at yan ay nasa letter B. Marami pa tayong mga ganito lalo na sa mga basic math natin sa ating lifetime online review from October to December sa ating grupo kung sino man sa inyo ang mga members na. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.